Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumalan ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagpadulong sa Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa kabalangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og daninggit, Jesus, magtutudlo, kaluyi in town kami. Nakakita kanila si Jesus sumingon, lakaw ug pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nagaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon, unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganuman nga kining dumuduong maumay mibalik aron pagpasalamat. Umingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magandang tanghali sa ating lahat. Ngayon sa yung homily ko sa ebanghelyo nandun po sa live ko kanina. Focus muna ako sa catechism ngayon. Series po ito na catechism. So it is all about the ordinary activity of the evil spirits. Dahil marami sa atin hindi na ito pinag-usapan. Dahil wala namang demonyo siguro para sa kanila, no? And then mairitable sila kapag mapakinggan yung pangalan ng demonyo, no? So ngayon, pag-usapan natin itong magandang activity ng kaaway natin. Mismo si Kristo, lagi niya itong pinaalis yung mga demonyo na nasa loob ng katawan na sa sumapi. So, tingnan ko muna yung nandito. Sabi ni Father Chad Referger, discuss ko na kahapon about the last stage of temptation. It is consent. And there are 3 phases of temptation. Suggestion. Pangalawa, pleasure. Kalami. Yum, 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 yum. Pangatlo is consent. Yan po yung element of temptation. Sa sunod na linggo, the source of temptation. Hindi lang yung demonyo, ha. Ipakita natin sa aral ng simbahan, there are 3 sources of temptation. Hindi lang yung demonyo, pangatlo yung demonyo. So yun ang i-discuss natin, series of catechism tayo. Pero ngayon, balik muna tayo sa sa temptation. This is the activity of the evil spirit. The first one is snare, trap. The second one is temptation. Sabi ni Father Chad sa page 223, the victory of overcoming the temptation can give hope to the person who fights. Every time maka-overcome tayo sa temptation, it can give us confidence, hope sa mga overcome. Therefore, one should not view temptation as merely an affliction, but a means to overcoming his and our defects. So ngayon, i-discuss natin ito, elaborate natin itong sinasabi ni Father Chad na ang pag-overcome natin sa temptation, it is a positive one. It will give us na pag-asa, it will give us confidence and hope.
When someone successfully resists temptation, it becomes a personal victory. Every time makaresist tayo ng temptation, it is a personal victory. Ano yung impact nito? This success builds confidence and gives the person hope. So yung temptation pala, hindi kaaway natin. It establishes us when we fight against it. The belief that they can overcome similar or even greater challenges in the future. So, bubunga yung pananampalataya natin na mga similar temptation, we can overcome it because yung temptation natin, it gives us hope and confidence. Example, if someone receives the urge to lie in difficult situation, example, no, katulad ng mga kapatid natin na kini-question dun sa Senate, magpa-promise pa na I will speak nothing but the truth. No? Lahat sila nagsasabi ng truth daw. Kung ganon, bakit nagkasalungat kayo? Kapag merong magsasabi ng katotohanan, the moment of truthfulness strengthens their integrity and proves to themselves they can make the right choice. So tutubo yung integrity natin. Tutubo yung kredibilidad natin. Kung hindi ma-resist natin ang pagsisinungaling. Amen? Therefore, one should not view temptation as merely an affliction, but a means to overcoming his defects. Itong temptation natin na paulit-ulit, hindi pala yan para masira tayo, masaktan tayo, kundi tinutulungan tayo para ma-overcome natin ang ating kahinaan. Ang ganda, no? Yan ang point ni ni Father Chad Ripperger. Oh. Yung temptation, hindi pa yun kasalanan. When we give consent to the temptation. Meaning, temptation isn't just a burden or something negative. Ano pala? Yung temptation pala is not a burden. It is not negative. It's also an opportunity to grow in virtues. Ano pala yung temptation? It is not a burden. Kahit si Kristo tinitempt, di ba? Walang exempted sa atin. Lahat tayo. So, temptation isn't just a burden or something negative. It's also an opportunity. Deeper analysis. Facing temptation reveals a person's weaknesses. So, yung mga temptation natin, gamitin natin yan para ma-discover natin more ang aking kahinaan. Ang ating kahinaan. Dito ako mahina. Kung makakita ako ng pitaka, mawala na ako. Ano ba ito? Mawawala na ako. So, ito yung weaknesses ko. But that awareness, it will lead us to awareness. Dito yung weakness ko. Kahit hindi ko pera, gagamitin ko. Kahit piso lang yan, mananagot ka tayo sa lalo na kapag 1 million o milyon or bilyon. Ang inakaw ng bayan natin, hindi milyon. Bilyon na po. Kung hindi ito magsisisi mga taong ito, dito sa imperno. Kung hindi magsisisi. Amen? But that awareness is the first step to growth.
So, kung makikita na natin, salamat dito sa temptation, Panginoon, dahil sa pamagitan nito, makikita ko yung kahinaan ko. And then, by that, anong mangyari? Aware na tayo. And that awareness is the first step to grow. Okay? When you resist temptation, you actually working to overcome your flaws. Example, analogy dito. Ang analogy dito, kapag mag-gym, nag-gym ka, part, nag-gym ka, naku, magugaglawas, part, nag-gym ka, dali. Nagkaroon, the temptation, to think of temptation like a weight in the gym. Di ba, yung mga gamit sa gym, kapag mag-try ka na mag-gym, mag-start sa gym, di ba, masakit? No, mapamaulan ta. It is heavy and difficult to lift. It is like an affliction. It is like a temptation. By lifting it makes you stronger, a means to improvement. So kung araw-araw ka dun sa gym, hindi, lalaki yung katawan mo. Titibay yung mga muscles natin. Amen? Kung mag-gym ka lang isang pagkakataon, sa isang taon, tutubo ba yung gym mo? Hindi. Tutubo yung mo, tiyan. Eh, bakit yung tiyan mo tumutubo? Nag-gym ka naman, no? Yung isang beses na ako nag-gym sa isang taon. So yan po, ganun din. Yung temptation reveals our weaknesses. Makatulong sa atin yon. It is not burden. It is not negative. It is our opportunity to grow. Yan ang punto ni Father Chad Rifferger dito. This, sabi niya, sa second point, this effectively removes the external matter, so to speak, with the demons can use to tempt us. Ano ba itong external? Last 4 minutes na lang. Last 4 minutes. Huwag kayong mag-alala, may bukas pa. Hindi, nag-exercise ako kanina at yung kaso niya, yung kapitbahay niya ay pinawaan siya ng, totoo pala may aswang. Uy, niwala kayo? Bahala kayo, no? Hindi kayo maniwala. Nandito po, yung may prayer, specific prayer sa mga aswang. Uy, may aswang ba ngayon dito? Sa simba din sila. Sa simba, no? Ito yung marami na akong ina-exercise na aswang dito. At dito, sa ritual. Ito yung ritual. Baka mag-react kayo dyan, ha? No? Mabuti na lang. No? Makita natin. Ito yung exorcism 2 about the curses, sending curses. Sabi dito, you evil demons, O bestial pleasure, you children of the devil, adversarial powers, those that fly in the sky. Uy. Flying on the air. Mga aswang. Flying in the ethereal, and the ones that are on the ground, in the desert places, that are in the lower abyss, on the ground, that are in the graves. Minsan, yung mga pasyente namin, pupunta sa menteryo, bibigat yung katawan nila. Dahil open pa yung psychic nila, so ulitin ko naman yung closing the 30 chakra points, or third eye. Kapag makasense na naman, katulad ng isang pasyente ko, Father, nakasense na naman siya. Makasense sila na aswang ka. Aswang din ako. Makasense sila. Totoo. Magkukulam at magbabarang, makasense sila. Dahil sa psychic
power nila. Itinatawag niyang the number 6 senses. We have 5 senses. The ika-anim na sense, yung psychic power, psychic ability. And then, sabi dito, which reside in the woods, yung mga spirito. Alam nila na may example, yung mga albularyo, nandito, yung dito sa CR mo, puti na diwindi. Yung sa kabilang CR mo, itim na diwindi. Nakasense sila, di ba? Because albularyos are priests of demons. Uy. Pumunta pa kami dito ni Batang Healer, Father. Nagalit pa kami na pinatigil siya, Father. Kung may kakilala ni Batang Healer, tulungan natin. Advisean ninyo papuntahin dito para ma-exercise natin. Uy. Kasama ba kayong nagalit na pinatigil si Batang Healer? Nandito, sabi ng Batang Healer na napanood ko Sabi ng Batang Healer, alam nyo, yung langis ko, akong gumawa dyan. Ako nga pumasok sa mga kuweba Saan niya ni-renew yung power niya? Sa kuweba. O dito, sa ritual nasaan nakatira yung mga demonyo? Dito. Which reside in the woods, where one hunts, residing beneath the waters, rivers. Those who are hiding in the mountains, in caves, in cracked rocks. Uy. Di ba yung mga albularyo, pupunta sa mga kuweba. Kailan? Bernie Santo. Totoo, hindi. Hindi tayo nakipag-away sa mga albularyo, Sinasabi na natin yung katotohanan. Okay? And then, kayong lahat na nandito, last 1 minute, kayong na nandito, you can do deliverance to your house. You can do deliverance to your family circle as long as you obtain proper disposition. Cares. Nagpakasal na kayo sa pari. Cares. Confession. Adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Ngayon, magpakumpisal ako after mag-bless ako sa inyong mga sacramentals. Magpakumpisal ako sa inyo lahat. At pakiusap po para makakumpisal na kayo lahat, direct to the point. Father, hindi ako nakasamba last Sunday. Sabihin mo, hindi ako nakapagsamba, period. Huwag mo nang i-explain. Dahil, Father, ganito kasi No? Hindi kayo makakonfess lahat. Nakapagnakaw ako, Father, ng pitaka. At ang laman ay libo-libo, Father. No. And then, i-confess mo yon. Just state your sin. Don't explain your sin. Alam ng Panginoon lahat. Father, nakakommit ako ng adultery. Dahil yung asawa ko ay walang modo. Huwag mo nang isali yung asawa mo. Just state that you commit 4 times adultery. I commit 1 abortion. I commit premarital sex. I commit masturbation many times, Father. More than 10 times every day, Father. No. Saan nga paslot na Direct to the point na kahapon na naka-confess lahat. So isipin nyo na may mangumpisal pa. Nakuha nyo yung punto ko. At kung may problema kayo, sabihin nyo sa akin dahil ibibigay ko kayo sa tao para magbigay sa designated person natin para magbigay sa iyo ng spiritual direction. Hindi tayo mag-counseling dito para makakonfess kayo. Amen? Yung 4 yung kasalanan mo. Father, nangawat kog manok. Katulo. Unya, nang liba ko. Nimo. No? Ika-4, Father. No? Nangabit ko. Ay, nganli inyong kabit. Madugay ta.
Mingon kasi WL ra ba ng usab father nya member po sa choir. No. Ya imo pa yung choir father. Nang libak na tana. Just state your sin. Period. Okay? Nya wa mi pakasal father for how many years nang live in me appeal na siya. Kay i-bless ra man ta ka. Di ka nako pasayloon. Onya, kinahanglan magpakasal mo, kay ngano man 15 years na mo, 10 years na mo. Wan ay kakulian, di ba? Nya wa man gud may handa father. Atong sa handa wa na mo kahanda, di na pwede. Kay ang handa wa nay appeal sa requirement. Pwede ra jud mo gway handa. 5 ra ka book ang requirement. Kamong duha, ikaduha imong ninay ug maninoy ug maninay, ug ikalima ang pare. Pwede ra jud mo mag-ihaw usa ka manok. Ang duha ka pako inyuhang duha. Aw katong paalang inyo kay dako-dako. Katong pako ato sus ni maninay ug maninoy. Yang sobra father sa pare. Edi human. Kasimple ana. Oh, wala gud na. Sa manindog na tay. Ampot.